paano kung friend mo sila, pero parang hindi ka nila friend? Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to a brand new episode of our segment, ang Ask Laika, dito sa Trying Hard with Laika podcast. I guess the very first one since our updated cover art is... So, kung meron pong director ang shoot na yon, it's none other than Madam Z. So, kung nakita niyo medyo, diba, mature na yon. Mature na yung look natin. Ready ka na sa mature looks. Katawa, sa isang mapangan na tsura is shongit. So, i-enunciate natin yung mature, hindi matura. Matura. Well, Quezon City naman ang top location natin. Okay. So, hindi naman. Pero sa mga kabalin dyan, you know what I'm talking about. Anyway, so again, surprise, itong Ask Laika na to. So, sa nagtanong, maraming salamat for opening up your heart sa amin. Kung ano man ang itatanong ni Madam Z. Katumatawa, wala man nangyayari. Tumatawa ako kasi, surprise. Paano yung surprise? Bulaga. Bulaga. Pag-object permanence naman na yung mga nanonood sa atin. Hindi na siguro sila magugulat. Pero sige, fine. Inaamin po namin na medyo end of the day itong recording na to. Kaya kung bakit kami masaya, I think pagod. Pagod ang dahilan. Dali na. Okay. Petsa na. Letter from Micah Daming Problem. Actually po, I'm trying hard po sa mga friends ko na parang nakikibilong lang sa kanila, ganun. Kasi parang, try hard. Pag magsusulat tayo, lagyan natin tuldok. Mahirap sa tagabasa. Hindi, go lang, pahirapan niya lang siya. Okay. Nakikibilong lang sa kanila, ganun. Kasi parang invisible na ako ay sa group namin. Kasi hindi rin kasi ako marunong mag-handle ng conversation and parang ayaw nila sa humor ko. And I don't have, hindi talaga kaya, that great sense of humor din. Po, paano po ba ito? May advice po ba kayo para sa akin? Ano pangalan niya? Letter from Micah Daming Problem. Micah Daming Problem. So, isa-isayin natin yung mga problem ni Micah. Pero, ano ba? Share ko siguro yung insights ko pagdating dito. Gets ko yung feeling na parang sa friend group wala kang ambag. No? Sabi niya naman may friend group siya, di ba? It's just that hindi lang sila natatawa sa kanya or... Parang invisible lang siya na part ng friend group. Mm-mm. Yeah, siguro kasi may iba-iba naman talaga tayong friend groups. And I know how it is to be like one of the key people sa isang barkada or sa tropa. I know din how it is to be part of a tropa but not be one of those na... Kasi meron naman talagang inner circles usually eh. Like, aminin natin to ha. Di ba? Sa barkada, kaya lagi sinasabi ang magic number is 3. Kasi anything more than that, may mga outliers na meron ng mga hindi in on the joke. It's hard eh, pag marami yung kabarkada. Naging part naman ako ng inner circle, minsan din part ako nung parang napasaman ka lang or saling ket-ket ka lang doon sa barkada. But ang masasabi ko siguro is, hindi naman din sinusukat yun sa isang barkada kung sino yung may hierarchy necessarily. Sometimes itong mga feelings na yun, sometimes yung feeling na yun na parang hindi ka belong, galing din sa'yo yun. Hindi naman siya totoo for the rest of the group. But, ang maganda siguro would be if you can be more vocal about it dun sa friend group na parang, guys, sama nyo naman ako or let me in or mag-participate ka na. Ikaw yung mag-lead. Ikaw yung mag-initiate ng hangout, ng labas, ng study group or whatever. Pwede kang ikaw yung magsimula. And I feel like if you take more of yung initiative to plan things or to create those moments, doon na nagkakaroon ng shift from you being parang saling ket-ket into you being one of the key people or at least one of the most participative dun sa friend group. Kasi kung hindi ka gagawa ng bago, walang magbabago. Parang yun yung sa akin. Tapos dun sa sense of humor naman, honestly, hindi naman kailangan lahat ng joke ko nakakatawa. Ikaw ba tiga-joke ka o tiga-tawa? Mahirap kasi sa akin. Ang dami ko talagang friend groups. As in, dapat pala ikaw nito eh. Sobrang dami talaga. Yes. As in, high school, ang dami ko ng
May mga pangalan pa yan, di ba? Shoutout mo naman yung barkada mo. Shoutout mga high school barkadas ko. Pero yung mga names, syempre tayo, data privacy. Hindi, shout out. Hindi yung mga barkada mo, di ba? Marami. Anong name ng group? May ba yun i-share? May core group ako nung high school na barkada talaga kami. Ang pangalan namin ng Laugh Trip. So, nabuo yung group na yon kasi kami yung sabay-sabay umuwi kapag uwian. Kasi yung pinag-aralan ko nung high school, Rizal Science, binangonan siya. So, may ilang bayan. Bayan talaga, very province. May ilang bayan na dadaanan bago kami makauwi sa Taytay. Yung iba taga Antipolo. So, nabuo yun. Mayroon din akong friend group na galing sa section. Kasi nung 4 years, iba-iba yung section namin. So, may nabuo ng first year, second year, third year, fourth year. Tapos meron din yung... Ako napapagod, naririnig ko pala. Kasi nag-dorm ako nung high school. So, meron din kaming... May barkada ako sa room ko. May barkada pa ako sa iba-ibang room sa dorm. Meron pa akong barkada na kasama yung mga ibang batch. Okay. Higher year or lower year. So, yung sense of humor sa nakikibilong, alam mo, important din yung role mo. Hindi ikaw yung maboka, hindi komot ikaw yung bangka, hindi ka nila na-appreciate. Yeah. So, I'm sorry sa mga, yung ganun. Sorry sa mga friends na yung feeling nila hindi sila na-appreciate kasi hindi sila nakikita. Pero important kayo kasi yung presence nyo, enough na yun. Kasi alam nyo, important yun, hindi lang siya sa number. Pero, pag lalabas, hinahanap. Oo, hinahanap din. Diba? Parang, may lakad tayo, punta tayo ng mall. Sino pupunta ganito? Kung invisible ka sa kanila, hindi ka nila hahanapin. Yeah, totoo rin yun. So, isang issue pa yun. So, kung ganun yung nangyayari, sulat ka ulit. Pag ganun yung nangyayari, doon na tayo sa unfriendly na episode. At saka, pwede ka maghanap or bumuo ng sarili mong friend group sa totoo. Pwede mo rin gawin yun. Like, baka may mga mas kagaya mo or may mas tatawa nga sa joke mo. Sabi mo nga, depende sa market ang joke. Oo, hindi naman lahat ng joke. Meron akong mga jokes na hindi market yung isang barkada ko. Kasi, cool sila Or hindi na hindi sila hindi sila kanal, hindi sila geologs. Kanal ka ba? Sapa, di ba? More sapa. Yung binabahagan. Sapa ng Taytay. But yeah, totoo yun. Kasi, nung ako, ang experience ko na mas like yours, honestly, is nung first year high school ako. Kasi galing kami sa Fundamental Baptist Academy. So, hindi na siya Baptist, Fundamental Baptist pa siya. So, kung may isi-strict pa, yun na yung pinaka-malala. Parang iniisip mo pa lang na may gawing mali. Pinapadal ka na. So, talagang sobrang strict. Tapos, hindi ako masalita. Tapos, bulol. Tapos, sirap ako mag-Tagalog. Tapos, sobrang weird. Or sabihin, odd ko nung first year high school. So, nahirapan talaga ako maging part ng any friend group. Ang friend group ko lang, kung tutuusin, is yung mga ka-service din. Kasi, wala naman silang choice kundi makilala kami, o makasama kami. Kasi the entire time, ang haba pa naman, hindi naman malayo, pero matraffic kasi from SM North, kasi SM City Science kami, hanggang Fairview. So, yun nga, yung mga huling umuwi, syempre, over time, wala na silang choice kundi kausapin kami, kasi nakababa na yung mga friends talaga nila. So, merong mga nabubuong friendship doon. Pero, kung kunyari, meron silang Christmas party, na-experience ko yun yung may gift giving, may parang over time, parang napapansin mo na hindi ka as important dun sa friend group na yun. Lalo na nung second year namin na nalipat kami ng service. Like, nahiwalay kami doon sa Tin Can Republic yung tawag doon. So, ayaw sa mga nasa Tin Can Republic. Like, love ko kayo guys naiintindihan ko. Pero, again, wala akong personality noon. Sobrang uptight ko, sobrang strict. Wala hindi ko talaga alam. Wala akong sense of humor at all. Tapos wala rin akong tunog tumawa. So wala akong maiambag. Kaya gets ko kung hindi ganun kalalim yung relationship ko with all of them. Tapos you just have to wait it out, kind of. Like ako, now looking back, hindi naman ako nagdamdam na iba yung relationship siguro or level ng friendship ko dun sa mga nabuong friendship dun kasi nahiwalay rin naman kami. Maganda siyang start for that period of time. Pero over time, nagkaroon din naman ako ng mga friend groups na iba. Na mas key yung role ko. Katulad nung barkada ko na nung high school na 4 lang kami. Syempre, 4 lang kami. So, talagang close kami. Wala namang iba. Or yung basketball team na kahit papano, di ba, medyo naging close ka sa kanila. Although, hindi ako key doon sa barkada na yun kasi quiet lang ako lagi.
So, nasa sa'yo din minsan eh. Nakakalungkot lang syempre yung minsan. Feeling mo hindi ikaw yung key person. Yeah. And it's okay. Kasi, alam mo pag tumagal, dadami at dadami yung mga kaibigan mo. Kasi nga, yung kanina yung mention ko, yung group of friends. Ang dami kong group of friends, lalo na nung high school. Pero ngayon na medyo matanda na ako, naging ako na yung invisible friend. Kahit Pero hindi, okay lang naman. Kasi may relationship naman ako kasama yung ibang friends. Pero yun, pag may lakad, nagyayaya pa rin sila. Pero dati kasi bangka. Yun na naman ang ambag ko eh. Ako yung taga-tawa, ganyan-ganyan. Pero meron talaga yung friends na sila talaga yung nagsistick sa group, feeling ko. Oo. Na kahit hindi na nagkikita-kita or... Once na magsabi yung tao ngayon na, guys, magkita naman tayo. Tapos parang, sige, kahit anong nakaplano, iiwan ko to. Gagawa ng paraan. Totoo rin. Kasi, iba-iba naman ang klase rin ng friends. Like, let's not be, parang, let's not sugarcoat itong bagay na to. Like, ang ganda isipin na kunyari para kayong nasa movies, di ba? Yung mga barkada sa movies na Doremi, mga ganun na lang. Lagi silang magkakasama at halos same level yung relationship nila. Pero, you have to understand, may mga friends na, kasi common kayo ng interest. May friends kasi, yun nga, pareho kayo ng lugar. Na-explain ko to dun sa Unfriending episode, by the way, if hindi pa napapanood, panoorin nyo na lang yun. And meron ding mga friends na yung masarap kasama pag kumakain. Yung very specific, di ba? Masarap kasama pag manonood ng sine, ganun. Masarap kasama sa board games. Ako, may mga friend circles ka rin na out of yung kung ano yung sitwasyon. Ako, for example, meron akong friends na hindi ko na sila halos nakikita kasi sobrang busy ko sa work, busy din sila sa work. Pero yung mga friends ko na alam nila kapag may mabigat silang problema. Yung mga, for some reason, hindi ko alam, kahit nung bata kami sasabihin ko na, hindi pa ako, sabihin natin si Coach Laika. Pero bata pa ako, meron ako mga friends na pag may mga important life decisions sila, mga major life decisions, magpapalit ng career, magpapalit ng course, magpapalit ng jowa, yung mga ganong klaseng mga problema. For some reason, they turn to me. Parang, bro, kailangan kita. Okay, Brad, kailangan kita. Likes, kailangan kita. Doon ko na-serve yung purpose ko. Actually, witness ako sa mga friends na gano'n. Kasi until now, meron pa rin mga friends na naging friend ko na rin. Tapos, ganun sila. Like, may kailangan ako. Tapos, pwede ka bang i-video call? Pwede ka bang puntahan sa bahay mo? Ganyan. So, siguro, na lang, sa group of friends, ang question na lang siguro nito ay pwede ba siyang mag-rebrand? Paano itong term? Hindi ko alam yung... As a marketing person, I'm sorry, I'm a PR girl. Kung pwede siya mag-rebrand ng sarili na siya na yung magiging bangka sa group, siya yung magli-lead ng mga lakad. Nagawa ng ganap. I think pwede, pero mahirap. Oo, totoo rin. Lalo na kung against your nature. Again, we're not saying naman for you to completely change who you are, but if you could be more of yourself. Kasi pwede yun eh. Natutuhan ko rin yun sa evolution ko as a person na, yun nga, di ba kasi kinukwento ko, first year ako, sobrang, alam niyo yun, pag may sumigaw lang ng konti, natataranta ako, or lalo na kung may nagmumura, nung nasa service kami, may mga ka-service kami na nagmumura. Again, it's a totally different conversation kung yes or no tayo sa pagmumura. Ang point ko lang is, growing up sa upbringing ko, fundamental Baptist, super Christian. Teenager siya na. Talagang fundamentalist talagang religion. Sobrang, naiiyak ako. Ganun pag nakakarinig ako ng mura. Like, I was that person before. Pag may mga jokes, lagi akong madaling ma-offend. Ganun. Pero over time, parang coming into being, parang stepping into who I am, parang nag-evolve ako, pwede pala, natatawa pala ako sa ganitong klaseng joke. Gets ko pala yung libak humor, for example, to a certain level. Or gets ko pala yung certain type of movie na to, itong music na to. Yun, dati pa noon, kasi gusto yung backmasking noon, doon sa school namin dati. Ang secular music sa amin is the devil's music. So talagang kahit ano yun basta ako wala sa hymn, at hindi ginagamit sa church yung song, bad yun. Syempre nasa service ka, hindi ka naman mamimili ng kanta, di ba? So nanonood kami nakikinig kami kung ano yung play nila. Tapos pero nagpapalpitate ako. Pero over time, you learn to tolerate certain things, to grow into yung new person na yun. So I'm not saying completely transform, no? Kasi baka magulat din sila, ano nangyari sa'yo? Unti-unti. Pero yung kaya mong i-grow, or kaya mong ipakita. Pwede rin vulnerability, di ba? Kasi minsan, and naman ko, sa experience ko to kaya rin hindi pala nagiging close yung friends ko sa akin. It's because they know little to nothing about me. Meron akong
let's call her an ex-best friend. Kasi best friend naman kami talaga. Friends na kami ngayon, in fairness. Well, okay na kami. Pero, ex-best friend, kasi nung first year ko naman sa Messiah, sa college, kung saan ako gumraduate, siya naman yung best friend ko. Tapos, meron talagang time na sinabi niya sa akin na parang, likes, alam mo, mahal kita as a friend. Ako, alam mo na halos lahat sa akin. Wala akong alam tungkol sa'yo. Like, nandito ako para sa'yo. Parang sinasabi sa akin, be vulnerable. Like, be honest with me, yung mga pagdadaanan mo, hindi ka kailangan laging strong. You know, that conversation hanggang ngayon nagsistick siya with me. Kasi nung time na yun, hindi ako ready maging vulnerable. Hindi ako ready mag-share. Like, ang daming parts sa past ko na hindi ako willing to talk about. Feeling ko, tinatraidor ko yung mga tao if I start saying about things about what they did to me or they said to me. Para lagi akong strong. Yun, gano'n. Magaling ako magbiro, magaling ako makinig, magaling ako magpayo, pero hindi ako nag-share about myself. So that could also be one of the things. Actually, gift yun. Hindi siya gift, talent siya. Yung close yung mga tao sa'yo, pero wala silang alam sa'yo. Pero gets, kasi nung high school, mayroon din akong friend, bigla kami nag-away. Kasi hindi raw ako nag-open up sa kanya. So, yun, naapektuhan din yung barkada, pero eventually naman, yung barkada rin yung nag-help out sa amin na maging okay. Siguro, one more thing na important, yung value ng friendship mo dun sa mga tao na nasa barkada. Kasi meron yung barkada na surface level lang. Oo, totoo rin. Yung, fun lang. Ganun. Oo, pero kung gusto mo talaga ng deeper na relationship with them, kailangan talaga ng effort. Yeah, kailangan may onting vulnerability. So, just para lang i-round natin yung kwento na yun. Sad thing yun for me. Actually, it's one of those, hindi man regrets, pero one of the things I could have done better. Na siguro kung naging mas honest din ako sa kanya or mas vulnerable sa kanya, hindi namin kailangan maging, hindi kailangan mag-fade into oblivion yung relationship namin. Or, kasi nagkaroon na ng series of unfortunate events after that. Pero yun yung mga pinanghihinayangan ko kahit papaano. Na parang, tanggap niya pala ako no matter what. Parang ganun. But hindi ko siya binigyan ng enough trust to be vulnerable that way. So, yun. Kasi may mga times na, kumbaga yung binibigay mo, yun din yung ibabalik nila. So, kung ganun kang tao na open ka sa kanila, mas inclined sila to be open din dun sa mga sarili nilang struggles with you. So, yun. So, those are just some of the things you can try. Again, wala namang absolute na sagot dito. But sabi mo nga, you're trying hard, you keep trying. So this is just a good start, parang gano'n. Try mo lang. Kung hindi, again, you can try to find new friends. Kasi minsan, baka naman kino-cold shoulder ka na talaga kasi ayaw ka na nila. That could also be a possibility. Pero yun, try mo pa rin. Pero pwede ka rin naman magkaroon ng maraming barkada. Pero mahirap din yun. Pero tsaka na yung problem na yun kapag feeling mo, okay pala ako na ito yung friend group ko. Tsaka talaga, ganyan lang nangyayari minsan. Lalo na sa age, like if nasa school pa. Ganun pa yung age. High school, senior high, college. Another thing pala, before I let you go, kasi let's round this episode out. You can be a good friend to yourself then. Like, that part I'm really good at and really bad at sometimes, but really good at then in being alone with myself and not being lonely dun sa process na yun. Again, we have an episode about that, alone but not lonely. Pakinggan nyo na lang. But you can be a good friend to yourself din. Nakakatawa kasi parang kailan ba basta bumalik ako sa Kisay kasi for a reunion a few weeks ago. Tapos pinag-uusapan namin kasi sinama ko si Z. Tapos kung ano nga ba yung ginagawa ko nung high school. Tapos na-realize ko lang, wala akong talaga masyadong social, like, wala akong social ambag. Wait, actually meron. It's just that di mo sila natatandaan kasi nasa episode ka nung mga... Wait, also true. Kasi nakausap ko yung high school best friend mo, ang dami niyang kwento about you, pero di mo natatandaan. Wala. Saka ilang high school friends mo na yung na-meet ko na ang dami lang kwento, tapos sabi mo, nangyari pala yun. Hindi ko natatandaan. Makakalimutin din kasi ako. Pero, so that part, contentious yun. Pero ang point ko is, pero still, and kahit i-ask natin sila, still, even if sabihin natin, I would hold court, kasi yun yung tamang phrase for that, na I would sit sa fire exit, tapos magpapapayo sila sa akin, tapos magsisit ako, tapos parang, basta basically, wala pang philo classes nung high school, pero nag-philo classes kami sa fire exit, or sa floor, ako at saka yung aking mga disipulo nung high school. But
outside of that, I used to spend a lot of time then with myself. Like reading, writing, journaling, asking questions, digging deep. Like I would really just be alone and be a friend to myself. Have conversations with myself. Yan. Hindi lang allowed kasi baka ma-judge tayo. pero I would have these sort of conversations with myself. And yun nga, eventually you become a better person. You tend to attract better people as friends din. Yes. Kasi you would run in different circles, di ba? Kakaroon kayo ng mga common na purpose, common na values. Tapos yun, you would just find yourself surrounded with people who may not be loud about it, but appreciate your presence. So I want that for you. Just be patient, be kind to yourself, and don't measure, yun siguro isa sa mga tips don't measure din, hindi to pasikatan, hindi to palaliman, paingayan, or paramihan ng kaibigan. Kasi time will be the biggest test pagdating sa kung sino matitira. Yes. Sabi ng mga ates or titas na. Oo, patita na. Kasi yun nga, kanina sinasabi ko, ang dami kong group of friends nung dati. Pero ngayon, hindi na rin naman kami nagkikita or hindi na ganun ka-relevant yung, ito yung group of friends na to. Or kita-kita sila, hindi ako kasama. Major FOMO. Oo, hindi na rin. Kasi life. Yeah. Pero kaya mo yan. Galing mo dun, be a good friend to yourself. Ako kasi, talagang dami ko talagang kaibigan eh. Dati. Pero ngayon, marami pa rin naman akong kaibigan, pero quality friends na. Oo. Pag bata ka siguro I feel, or pag nasa early stages ka, parang it's more about like the metrics tsaka yung visuals ng lahat ng yun, parang nasa inner circle ka, everything. But over time, like lean lang na dito sa fact na to, na you will always find your way, and other people will always find their way to you din. Sa right moment. Galing mo dun. Talagang dito sa Trying Hard podcast, lagi nagbo-boil down sa sino ba ako? Ano bang gusto kong maging? Yeah, kasi at the end of the day, yun lang naman makakontrol natin eh. Hindi naman natin mapipilit yung mga taong gustuhin tayo or mahalin tayo. Like you can really spend a lot of time and effort doing that. You can lose yourself in that process, pero still not change their minds. So, anong best na lang? Be your best person, di ba? Be the best person you could be, and then over time, things will just fall into place. It will take time. It will take a lot of patience, pero I'm excited na ma-experience mo yun. Okay? So, I think that's a good end to this episode. Follow muna the podcast. We have more conversations coming. If you have any questions, specifically if you want to ask like an episode about your situation, or kung may follow-up kayo about this, go ahead and click on the link dito sa description ng episode nito para na mapag-usapan natin yan next time. And thank you, Madam Z, for joining me again. You're welcome. Okay, at yun muna for now. So always say, dream big, work hard, start now, and don't let anyone call you. Try hard. Keep you from actually trying hard. See you next time. Bye.